Magandang hapon mga kapatid nating kapulisan. Nandito po kami ngayong hapon upang malakas na isigaw na sa kabila ng pag-amin ni Senador Amy Marcos, ang presidente niyong sinusuportahan, ang presidente na binigyan natin ng pambihirang mandato ay isa pa lang, bangat! Bukod sa kanyang pagkakagumon sa ipinagbabawal na droga na patunayan ng sambayan ng Pilipino na siya rin ang utak ng pagnanakaw! Kaya muli, nandito tayo ngayon upang malaya at payapang ipahayag ang damdamin ng sambayan ng Pilipino na hindi na tayo papayag at hindi na tayo makakatagal sa uri ng gobyerno na tampulan ng pagnanakaw. Kaya muli, ano ang sigaw na taong bayan? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na magpatuloy na tayo ay pinamumunuan ng isang presidenteng ating pinagkatiwalaan? Na isang adik at isang ulirang magnanakaw? Ano muli ang sigaw ng sambayan ng Pilipino? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa mga kapatid po natin kapulisan, amin lamang pong ginagawa ang naaayon sa aming karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon na tayo ay malayang magpahayag. At nagpapasalamat po kami na nasa kabila po ng mga barikadang iyan ay nandyan kayo upang magpanatili ng kaayusan at katahimikan sa pagdiriwang ngayon ng kaarawan ng ating totoo at tunay na bayani, God Andres Bonifacio. Sa mga kapatid nating kapulisan, umasa po kayo na nandito kami bilang Pilipino at kapwa ninyo Pilipino na sinasabing malinaw sa ilalim ng ating konstitusyon na inyong ipaglalaban at inyong poprotektahan. Kaya hindi katulad ng ibang mga grupo, umasa po kayo na bilang mga totoong Pilipino na gumagalang at nagmamahal sa ating konstitusyon, kami ngayon ay nandito upang manawagan. At gayon na rin, baka sakaling haplusin ang inyong puso ng sigaw ng taong bayan na hirap na, galit na dito sa ating magnanakaw na presidente. Naniniwala kami na ginagampanan nyo lamang ang inyong mga trabaho at
tungkulin. At gayon din kami bilang mamamayang Pilipino ay ginagampanan din po namin ang pagsunod sa konstitusyon at ganun na din ang pagpuprotekta sa karapatan ng mga Pilipino dahil ang aming buwis na ating pinagpapagurang pare-pareho ay ninanakaw ng mga demonyong nandyan sa Malacanang! Kaya pakinggan ninyo, galit na galit ang sigaw ng sambayan ng Pilipino sa presidenteng ito! Ano ang sigaw ng taong bayan? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ngayon naman, ay nais po nating tawagan ng pansin upang makapagbigay ng kanilang salubin ang iba't ibang mga sektor na nandirito ngayon sa pangunguna ng mga sektor ng manggagawang Pilipino. Ganun na rin sa mga sektor ng senior citizen, kabataan, urban poor sector, at iba't iba pang mga kasama natin na payapang nagnanais na ipahatid ang nagkakaisang damdamin na galit ng taong bayan na hindi na tayo papayag na tayo ay pamunuan pa ng adik at magnanakaw na presidente. Nandito rin po ang mga kapatid nating Muslim nakikiisa, sumusuporta sa mapayapang pagtitipong ito. Kaya't ngayon pa lamang mga kapatid na kapulisan, nagpapasalamat kami sa ibinigay po ninyong oras na kami ay bantayan at nawa ay huwag pasukan ng kaguluhan at huwag tayong mahaluan ng mga manggugulo ngayong hapon na to. At dahil po dyan, itutuloy na natin ang ating naudlot na programa sa Liwasang Bonifacio. Kaya tinatawagan po natin ang pansin bilang paunang panalita. Mula sa manggagawa, palakpakan po natin si Ginoong Jose Jesse Olivera. Una sa lahat, maraming salamat sa mga manggagawa na nandito ngayon na sumama. At marami rin salamat doon sa manggagawa na medyo nalilito pa kung anin yung samahan nila. At dito naman sa ating mga kapulisan, marami rin salamat sa inyong lahat sa pagpatupad ng kaayusan sa rally ngayong araw na ito, kung saan ito ay kaarawan sa ating magiting na manggagawa ni si Andres Bonifacio. Nakakalungkot isipin sa ating gobyerno ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao, laganap ngayon hindi lang sa pagnanakaw kung hindi tulisan pa. Wala na maasahan ang taong bayan siguro. Kami, mga driver at konduktor, araw-araw na biktima sa kalsada. Bilang transport chairman ng drivers at konduktor, araw-araw nakita ko kapalastugan sa lahat na dinadaanan sa kalsada Luzon, Visayas at Mindanao dahil ang Petrangco ang pinakamalayo ng biyahe sa lahat ng transportasyon. Nakakalungkot isipin na pati ang management nga dito pinasukan na rin ng demonyo. Tayo, manggagawa, tayo dapat ang nirespeto nitong mga hayop na itong mga politiko. Bakit kanyo? Kahit itong mga pulis, manggagawa dito, lahat tayo na hindi may-ari ng kumpanya, manggagawa tayong lahat. Kahit abogado pa yan, manggagawa rin yan dahil yan ay nagservisyo doon sa manggagawa. Para ipagtanggol ang karapatan ng manggagawa. Tayo naman, kahit itong mga taga-media, manggagawa rin ito. Manggagawa na tagapaghatid ng balita sa magandang balita o masamang balita sa ating bansa. Sabi ni Iberdin, paabot sa Tayo ngayon, kababayan. humaharap
sa matinding krisis sa ating bansa. Una, ilan ba ang manggagawa na pupunta na sa ibang bansa para na lang doon mabuhay? Dito po ang programa natin. Dapat dito sa bansang Pilipinas, nandito lahat ang maraming hanap buhay. Share po tayo. Pero ninanakaw, tinutulis nitong ating mga politiko, mga inayupak na ito. Puntahan ninyo ang probinsya ninyo. Sa resto. Hindi lang pira natin ang ninanakaw. Pati ang kayamanan ng ating mga kalupaan, ninanakaw na rin. Magtatayo kunyari ng building, pero pag makuha na ang mineral doon, nawawala na. Sino nakikinabang? Punta po makasama natin. Punta kayo. Ang politiko at tayuhan. Kwento po. Hindi tayo mga mahihirap. Bakit ba tayo naghihirap? Ilan ang mining sa buong bansa natin? Naglakad na tayo. Alam niyo ba kung magkano ang porsyento sa gobyerno sa bawat mining sa bansa natin? Na naubos lang ninanakaw nito mga putang inang mga politiko na ito. Tapos ngayon magkuhugas kamay na kala mo si Poncio Pilato. Ang gagaling magsalita. Ang gagaling magpapublish doon sa media. Ang gagaling magsalita ng mga vlogger na ito daw, mabuting tao. Mabuting magnanakaw pala ito. Marikit talaga nila. Bakit gano'n? Takot na takot. Hindi nyo ba alam na lahat tayo ninanakawan na? Ha? Doon. Hindi pa nakarating sa atin ang mga sweldo natin. Bawas na sa tax. Naninulustay nilang lahat. Desperado si Bumuma. Pero hanggang ngayon sa katagalan ng investigasyon sa Senado sa Kongreso, Pag nanakaw na. ang mga maliliit pa lang, sap-sap pa lang ang nakukulong. Yung mga Kaya BBM, nakukulong umalis ka na. na mga DPWH, hindi naman siguro ganun tayo kabubo. Accessories lang yan. Kahit itong mga pulis, alam nila yan. Accessories lang o ka-crime yan. Bakit? Ginamit lang yan. Ang problema lang itong mga taong to, nagpagamit din. Nagpagamit din kapit sa patalim para di kumita ng paldo-paldo, pero hindi nila alam pagdating ng dulo, sila lang ang makukulong. Ligtas ang kanilang amo. Yun ang nangyayari ngayon. Himay-himayin natin to ng todo. Bakit? Sinasabi na malinis daw ang budget natin noong 2025. Sino ba ang nag-umpisa para ang budget mahimay-himay? Galing yan doon sa presidente natin bago dalhin doon sa Kongreso para himay-himayin at para magiging batas. Dalhin doon sa Kongreso bago sa Senado at para maisa batas. Pero hanggang ngayon, nanatili ito na walang saysay. At siguro, marami pa magsalita. Maraming salamat para sa ibang mga speaker. Andiyan si John Vic. John Vic. Ang kapal ang mukha mo, John Vic. Nasa doon si John Vic. Matapang lang tayo, may mga kasama. Ang susunod po natin, tatawagan ngayon upang magbigay ng kanyang pahayag Kasi daw. ay mula naman po sa sektor ng mga kababaihan. Wala pa po natin, walang iba. Kundi si Amor Patrio. Wala pa po natin. Nasa taas. Bigay mo doon sa taas. Doon sa taas. Yan, yung hari. Naharap yan. Sikat din kasi. Dito eh. Kikinig naman ang mga pulis. Harap-harap pa na, Amor! Tirahin mo na
Yes. Tuwag! Long Beach, tuwag! September 21, probation! Mga kapulisan! Magandang hapon, John Rick Pinuya! Maraming salamat sa pagpunta! Nakakita ako in person ng taong napakasama. Tama! Ako po si Amor Patrio, and I am representing the women of the Philippines. Yes! Ako po ay isang rape survivor. Wow! Ng isang drug addict. Sa gaya ng pinoprotektahan nyo dyan sa Malacanang. Ang haba ng... Natanong po ang ating mga kapulisan, paano nyo nakakasin, protektahan ang isang drug addict na leader? Siya at ang mga kagaya niya kung bakit may isang ako at may libo-libo at milyon-milyong ako na nagsasuffer sa after effects ng psychological trauma na dulot ng mga drug addict, mga lulong sa droga. Bakit nyo hinahayaan na maging pugad ng mga magnanakaw at mga drug addict ang palasyo na para sana sa sambayan ng mga Pilipino? Iiwanan ko ang isang tanong sa inyo, hanggang kailan kayo susunod sa utos ng isang drug addict na leader? Sa tingin nyo ba may silbi at may value ang paninindigan at pagsisilbi nyo kung ang sinusunod nyo ay demonyo, magnanakaw at long-term drug user? Gusto nyo? Sa ating ang presidente! Alam ko atin yan! Mali ba mali? Protect the Filipino people! Not the drug addict! Saan? Alam sinukayo? Siguro sinimulya talaga addict din! Protect the Filipino people! Protect the women! Protect the sambayan ng Pilipino! Not the Philippine president! Addict! Addicting our fucking At ngayon pictures! naman, bigyan po natin ang pagkakataon ng mga pagsalita sa ating mapayapang pagtitipon. At salamat sa ating mga kapulisan na matyagang nagbabantay upang kami po ay mabigyan din ng proteksyon sa sinumang maaaring manggulo sa aming kalagitnaan. Ako po ay pastor, retiridong pastor po at guro. At ako po ay narito para i-represent ang ating mga senior. Ako po ay 62 years old na. Sa akin po mga nasaksiyan mula nung ako ay nasa kolehiyo 1985, kasagsagan ng People's Power, ay namulat ang aking kaisipan na walang maaaring makatulong upang mabago ang ating pamahalaan, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag at ng kapangyarihan ng mamamayan. At wala ito sa mga namumuno sa atin. At kayo po ng mga kapulisan, kayo po ang aming inaasahan na magpapaayos ng kapayapaan, mag-aayos ng kapayapaan, magpa-apply ng kaayusan at kapayapaan ng ating bayan. Sa amin pong mga senyor, sa aming mga nakikita ngayon, bankrupt ang PhilHealth, bankrupt ang PGH, walang mga gamot para sa ating mga senyor. Ano ang aming kinakatakutan? Hindi lang kami ng mga seniors na ang aming buhay ay maiksi na, kundi ang aming iniisip ay ang aming mga anak at apo. At kayo din naman ang nandito yan. Malapit na rin kayo mag-senior. Ilang taon lamang. At kayo rin naman ay umaasa sa PhilHealth, sa mga gamot na nasa ating mga ospital. Ngunit tingnan niyo ang kalagayan ng ating mga ospital at ng ating mga paaralan para sa ating mga anak. Hindi ito nasusuportahan ng mabuti. Saksakan sila sa mga ospital. Punong-puno ang mga ward. Kulang ang mga classroom. Ano ang kinabukasan ng ating mga anak at ako kung ganito ang kalagayan?
kalagayan natin. Tanungin ko kayo, may mga magulang kayo. Kayo rin ay mga magulang. Darating din ang araw na kayo ay manghihina, magkakasakit at mangangailangan ng tulong at hindi magiging sapat ang inyong mga sahod. Tayong lahat ay apektado ngayon at kung hindi maayos ang sistemang ito na bulok, kawawa ang ating kinabukasan, lalo na ang ating mga anak at amo. Kinawawa natin ang naging Pangulo ng ating bansa. Siya ay dinala sa ibang bansa upang dintisin. Samantalang tayo ay mayroong sariling batas na kung saan dapat ay sundin. Siya rin ay senior na. 80 years old! Hindi kayo naawa! Darating din ang araw kung anong ginawa niyo sa kapwa niyo, yan din ang gagawin sa inyo! At maaaring sobra pa! Alam ko wala kayong magawa. Nakatali ang inyong mga kamay. Kailangan sumunod sa batas. Ngunit nasaan ang abag natin sa ating mga senyor? Kung tayo mismo ay hindi kumikibo, umiimik, at ang ating inaasahan lamang ay ang ibibigay sa atin. Ngayon po, sa aking pagwawakas, nais ko ipaabot sa inyo. Muli, salamat sa inyong pagkikinig. Nawa, bago kayo matulog mamayang gabi, manalangin kayo at pag-isipan ninyo ang kalagayan ng ating bansa. At ito po ang aking panalangin. Nais miliin na tayo, ay yumuko at manalangin. Ama, wala kaming kapangyarihan sa aming mga kamay, kundi ang aming mga boses. Wala kami sa posisyon, kundi kami mga ordinaryong mamamayan lamang. Umaasa lamang kami kung ano maaaring gawin sa amin ng aming pamahalaan at kung ano ang maaari namin itulong sa pamahalaan. Kaya ma, gisingin mo ang aming mga pinuno. Nawa, mabubutin sila sa katotohanan ang kinabukasan ng aming mga anak at mga apo ay nanganganib. At maaaring ilang taon na lamang mula ngayon, ang aming bayan ay babagsak ang kanyang ekonomiya. Kami pa ay naharap sa maaaring digmaan na hindi namin ginugusto. Digmaan na nandiyan na lamang ay maaaring magsimula sa isang pagkakamali. Kaya gisingin mo ang aming mga pinuno. Ipakita mo sa kanila, sa kanilang pag-iisa, ang kanilang ginagawa. Ay hahatulan mo isa sa mga araw na ito. Haharap sila sa iyo at higit pa sa kanilang mga ginawa ay maaaring ipataw sa kanilang mga ulo. Kaya dalangin namin ng mapayapang raling ito at sa aming pansamantalang paghiwalay. Kaming lahat ay magkaisa, magtulong-tulong para sa pagbabago ng aming bayan at ang sistemang bulok ay mawala sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang aming mga kapulisan, pagpalain mo ang namumuno sa amin na may matuwid na puso at malinis na puso upang maglingkod. Hindi nakasalalay ang kanilang mga kamay sa ibibigay ng mga kawatan at iwaling mga pinuno ng aming bayan. Kaya ang lahat ng ito ay amin ang pinagkakatiwala sa iyong kamay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Ginoong Remulla. Mamatay ang kurap! Mamatay ang aso! Mamatay ang ulol! Makinig tayo. Makinig. John B! Magkababayan tayo! Okay. Tayo po ay dumating dito na mapayapa at pinakinggan naman tayo. Tayo rin po ialis ng mapayapa sa lugar na ito. Bantayan pa rin ninyo ang bawat isa sa ating pag-alis. Hayaan po natin na ang mga iniwang salita natin sa kanila ang isang
gumising sa kanilang puso. Kaya alis po tayo ng mapayapa at hayaan natin ang Diyos at ang kapangyarihan na ibinigay ng batas sa atin bilang mapayapang bansa at malaya ay ating pagkatiwala sa Diyos. Iwaw po tayo ng mapayapa. Maraming salamat po. John Beck Pisot! Baba ka na! 2 years na! Tayo na po mga kasama. Maraming salamat sa inyo. John Beck Pisot! Walang bayad! John Beck Pisot! Dali-dali kayo, mabuhay! Tatay dito! Takot sa taong bayan si ano. Takot siya! Ikaw ka na! Hindi matatakot yan. Hindi, wala na ako. Ay, shout out po. Yeah, thank you. Salamat po. Ito naman, oh. Rally, nagpasalamat po yung pulis. Yung tao! Demonyo yan! Kaya na rin po na! Kaya na rin po sa bus! Demonyo ka! Hindi ka tao! Demonyo ka! Sikat pa sa'yo ang mga vlogger! Sikat kami sa'yo! Ano